Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong banat ni Sharon Cuneta kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin itong balita at komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong si Sharon Cuneta, na asawa po ni Kiko. Nagbiro si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang pagpili ng Vice President sa nagdaang 2022 elections. Kumanta si megastar sa isang event sa Foro de Intramuros sa Maynila kung nasaan sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Itinuro ni Ate Shawi ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na nasa event din. Matatanda ang kumandidato rin sa pagkabise si Pangilinan pero natalo kay VP Sara Duterte. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Bago yan, finlex din ni megastar ang kanyang Senior Citizens ID. Sabi ng icon sa kanyang caption, aging is a privilege. Mga kapatid, may Yan po mga kababayan. Nagpaparinig pa mga kababayan. Totoo po ba sinasabi niya na ang namili po ay si Bonget para po piliin ang Vice President, mga kababayan? Hindi po ba kasinungalingan yon? Yung sinasabi po ni Sharon Cuneta na ang namili daw po ay si Bonget na tinatawag na bangag na kanyang ate. Kung hindi po dahil kay Inday, mananalo po ba yan? Malabo pong manalo yan. Mga kababayan, Vice President nga, hindi siya nanalo Tumakbo siyang Vice President. Ang kalaban niya si dating Vice President Leni Robredo. Hindi nga siya nanalo ron Hindi po ba? Tapos Pangulo pa. Kung sumunod lang po si Vice President sa tatay niya bilang presidente dahil siya ang gustong patakbuhin ng tatay niya. Kaya nga lang po ayaw tumakbo ng Vice President Sara Duterte kasi gusto niya mayor. Gusto niya mag-mayor na lang. Hindi po ba? At kung natatandaan nyo, gustong-gusto nila makakuha ng Vice President sa Mindanao. Hindi po ba? Lalo sa Bisaya. Hindi po ba unang nililigawan nila si Pacquiao? Natatandaan nyo yun. Nililigawan po maging Vice President pa nung araw, nung panahon po ng 2022 si Pacquiao. Tumakbo naman si Pacquiao na presidente. Hindi po ba? At kung hindi lang po ito napapayag ng kanyang sinasabing kaibigan at sinasabing kaibigan daw po si Senadora Amy Marcos, ang talagang nanligaw ng husto para samahan ang kanyang kapatid na ito pa lang si Amy Marcos ay nagsinungaling kay VP Sara umano dahil pala yung kanyang kapatid ay matagal na palang gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Yan po ang katotohanan. Ang Vice President ay niligawan at kailanman ay hindi po siya pinili. Mga kababayan, sila po ang hirap na hirap at nagtiyaga para mapa-oo lang nila si VP Sara. Hindi po ba? At sa katotohanan po, yung pag-atras ni VP Sara, meron nang inendorso rin si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba si Bongo at si Bato? Yun po ang magiging panlaban kung hindi tumakbo nga Vice President si Sara Duterte dahil nga ron sa pambubudol nila, panluloko nila, umano. Kaya nga po nagkaganito ang ating bansa Hindi po ba? At kailanman ay hindi mananalo si Bonget bilang presidente, real talk, kung wala po ang mga Duterte. At ganyan naman po talaga mga kababayan. Ito pong si Sharon Cuneta, ganyan naman po talaga yan. Artista po yan At sanay na sanay po kumain ng suka yan, umano. Katulad po ng asawa niya, umano. Sanay na sanay kumain ng suka, umano. Hindi po ba? Ganyan po sila. Mga elitista po yata yan Mga oligarkiya yata yung mga yan. Hindi po ba? Yan ang mga sinusuportahan yan. Hindi po ba? At ano naman po ang credential ng asawa niya, mga kababayan? Ano po bang naibigay
sa bansa natin na kabutihan at napakagandang nagawa ni Kiko na kanyang asawa na pinagmamalaki niya na kanyang vice president ang kanyang asawa. Ano po ang ginawa sa Pilipinas? Mga kababayan, napakatagal na po senador niyan. Hindi po ba? Dekada na po senador yan. Ano po ang nahita natin? Kiko Pangilinan. Nagtatanong lang si Kamanong. Ano po nahita natin? May nahita po ba tayo? Mga Pilipino, patuloy pa rin po tayong naghihirap samantalang sila napakalaki ng nahita nila sa atin, lalong-lalo sa ating buwis. Hindi po ba, Sharon? Gawa na ba yung mansyon na pinapagawa ninyo? Tapos na ba yung mansyon? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi po ba? Ang mga Pilipino sa mga politikong ito ay naghirap hanggang ngayon. Patuloy na naghihirap. Nagkaroon lang ng konting ginhawa kahit papaano'y guminhawa ang Pilipino at nakakita ng pag-asa ang mga Pilipino nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Meron pala talagang pag-asa ang Pilipino pagka matino ang leader. Pagka matino pala ang leader ng bansa, ay may pag-asa pala ang ating bansa. Nakita po natin yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil kinalaban niya lahat. Lahat na nagpapahirap sa bansa, lalong-lalo po ang mga elitista, ang mga oligarkiya, ang mga korap na mga politiko, hindi po ba? Mga smuggler, mga pulburon lord, pati po ang bisyo na pulburon, nilabanan niya at lalong-lalo po ang mga terorista at makakaliwang grupo. Hindi po ba? Kaya nga po nakakita tayo ng pag-asa na po pwede pala na ang ating bansa ay umunlad, umasenso at kilalanin sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay kaya palang tumayo sa sariling paa. Hindi po ba? Hindi na tayo aasa sa mga bansa na ginagawa tayong aso, ginagawa tayong tuta. Hindi po ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo kay Sharon. Ano po ang nagawa ng isang Kiko Pangilinan? Ikumpara mo sa Vice President Sara Duterte. Ano po? Marami na po ba nagawa si Kiko? O marami na pong iniyaman? Yumaman ng yumaman sa politika. Hindi kaya ang naging serbisyo na ibinigay sa atin ay puro pagyaman lang nila umano? At nagbuhay hari at nagbuhay reyna din po sa ganda at sa dami ng kayamanan nila umano. Saan kaya galing? Sharon. Hindi po ba? Ano naman ang aasahan natin sa isang Sharon, mga kabayan? May aasahan ba tayo kay Sharon? Mga kabayan, na sanay kumain ng suka umano? Hindi kaya? At isa pa, nung panahon po ni Pinoy, hindi po ba? Panay din po yata ang concert niya sa Bilibid. Kamukha po nung yung isang dating senador at ngayon ay congresswoman ng party list. Hindi po ba? Nakulong po at nagsasayaw at nagpa-party sa kulungan. Yung mahilig po sa saba. At pati yata si Sharon ay panay din yata umano ang concert niyan sa Bilibid. Hindi kaya? Dahil malaki ang bayaran umano nung panahon po ni Pinoy na sikat po ang mga pulburon lord na nagbabayad yata na maganda sa kanila. Hindi kaya? Mga kababayan, hiyang-hiya naman tayo kay Sharon. Hiyang-hiya tayo kay Sharon. Ibang klase ka, Sharon. Ibang klase ka. At yung pinagsabihan po na Pangulo na tinatawag na bangag at bongit, ay pakapalan na lang po ng muka. Pakapala na lang po. Hindi po ba? Pakapala na lang po ng mukha yan. Hindi po ba? At alam na alam naman po ni Bongit at ng kanyang ate yung katotohanan. Yung katotohanan. Alam na alam po nila. Kaya nga po nabudol nila ang mga Duterte. Nabudol nila ang mga Duterte. Komento ni Kamanong. At ang mga Pilipino ay nabudol din nila umano. Hindi ba, Sharon?
Pati nga ang asawa mo may issue. Hindi ba, Sharon, may issue rin ng asawa mo? Ano po issue ng asawa ni Sharon? Mamabaya sa COMELEC? Hindi raw po nanalo yan. Ayon po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo po kila Atty. Respicio, kay Atty. Glenn Chong. Mga kababayan, hindi raw po nanalo yan. Nanalo lang daw po yan umano dahil sa COMELEC. Hindi kaya, Sharon? Yan po mga kababayan, si Sharon po mga tambay, binanatan pa at talagang ikinumpara pa si Vice President Sara Duterte na mali at mas mabuti na pinili sana ang kanyang asawa. Kung pinili po ang kanyang asawa, parehas po sila talo. Dahil kung tumakbong presidente ang Vice President, mananalo po ba yung mga yan? Hindi po ba? Real talk po yan. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po na ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At syempre po mga kababayan, yung mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout din po sa inyo. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gayat Chena, kay Eric, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jesus Valdepena, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At syempre po mga kababayan, yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na maingatan po at ang ating buong sambayanan. At ganoon din po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay mailayo sa kapahamakan. Maingatan po tayo mga kababayan. At padugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Taste lang po tayo. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Paalam.